So eto na nga po mga idol, LeBron James nahihirapan ngayong magdesisyon kung muling babalik ito sa Lakers o lilipat ng ibang team. Meron kasing mga dahilan si LeBron kung bakit gusto niyang maglaro ulit sa Lakers pero binawasan ng kanyang sahod. Meron ding kumakalat at lumalabas na tensyon ngayon sa pagitan ni Luka at ni LeBron James. Aalamin po natin lahat ng mga detalye. So malinaw naman mga idol, from 50 million US dollar, ibinaba na ng Lakers ang salary offer dito kay LeBron sa 30 million. Yun is para makakuha ng ibang player ang Los Angeles Lakers. Sinasabi kasi nila masyado nang malaki ang sahod ni LeBron. Hindi naman nagkakampiyon ang Lakers and sa playoffs lagi po nalalaglag. Eto ho, sa status naman nitong si LeBron James, free agent pa rin siya, no? At after po ma-expire yung kanyang 59 million US dollar deal niya sa Lakers, ibababa naman ito sa 30 million kapag magre-resign siya o magre-recontract dito nga po sa Lakers. So ngayon naman, may indikasyon na naglalabasan na maglalaro talaga si LeBron ngayong 24th season ng NBA. At eto po mga kaibigan, hindi pa sigurado kung sa Lakers pa o sa ibang team dito sa NBA. So alamin natin, alam nyo, eto ho, yung sinasabi natin na tension sa pagitan po ni LeBron at dito nga pong si Luka Doncic. Ngayon kasi ang Lakers, ginagawa na talagang muka ng Lakers o ni Rob Pelinka itong si Luka bilang muka ng Lakers. Syempre, masakit yon sa dating franchise player na si LeBron James na siya talagang mukha ng Lakers. Alam nyo, kapag business talaga, minsan wala nang pakialaman sa emosyon . Kahit yung mga Lakers fans, yung mga fans si LeBron, nagagalit na sa ganitong nangyayari. Alam na naman natin na Luka yan. Siyempre magaling yan. Pero dapat i-prioritize pa rin nila si LeBron James dahil hindi pa nga nagdidesisyon na lilipas sa ibang team . Wala pang kupunan . Tapos ngayon pinapalabas nila na ayaw na nila kay LeBron kasi nga from 50 million ibinaba sa 30 million US dollar, tapos si Luka pa ang gagawing face ng Los Angeles Lakers. Alam nyo, malinaw ang sinabi dito nito nga pong si LeBron James at ayon sa kanyang sinabi, eto po matindi yung kanyang sinabi, I can control my own destiny. Sinabi po yan mismo ni LeBron James sa isang interview at magpapatunay lamang yon kung gusto niyang manatili sa Lakers, pwede. Yung pera na 30 million US dollar, okay lang yan, marami naman pera si LeBron. Pero kapag eto pong si LeBron ay umalis sa Lakers, nakaabang ang Cavs, ang Warriors at ang Knicks. Bigyan ko kayo ng tatlong dahilan kung bakit po gusto ni LeBron James pa na mag-stay sa Lakers. Unang-una dahil sa kanyang anak na si Bronny James. Alam naman natin yan. Inaalalayan po ni LeBron etong si Bronny James, hanggang sa mas mag-improve pa ito. May mga nagsasabi nga na dapat hindi makakapasok dito nga po sa Lakers itong si Bronny. Pero binack-upan siya ni LeBron James. Kaya ngayon, inaalalayan ito ni LeBron. Ganyan kabuting tatay itong si LeBron para sa kanyang anak. At kapag umalis ho siya, mapapabayaan si Bronny at baka lalo na lamang sa bench yan. For sure, mabebench lang yan si Bronny. Pero kapag nandyan si LeBron, nagagamit, nabibigay ng kahit paano ilang minuto si Bronny James, at naaalalayan niya. Yung isang dahilan, yung pamilya po ni LeBron nandito pa sa LA o nasa LA pa. Ibig sabihin, yun yung kanyang indikasyon na talagang mag-i-stay sila. Kasi kung sa ibang team yan, dapat umalis na nung nakaraan pa. Yung pangatlong dahilan, si LeBron po kasi sa ngayon wala na talagang balak na magtagal pa sa NBA. Paritiro na kasi siya . Kasi kung lilipat ho siya sa Cavs, sa Warriors o sa Knicks, sa tatlong NBA team na yan, parang magbaback to zero na naman si LeBron. Dapat po kung saan siya nagtagal na team at mas nakilala siya, doon na po siya magretiro. Yan po kasi ang pananaw nito nga pong si LeBron James. Ngayon may timeline na ibinigay po ang Lakers sa kanyang desisyon. Sa katapusan po ng June hanggang sa July, bago po mag-open ang free agency, ay kinakailangan makapag-decide na po itong si LeBron James. Sa side naman ni Luka, wala naman tayong magagawa kasi hindi naman si Luka nagsasabi na ako na ang mukha ng Lakers. Ang GM po ng Lakers na si Rob Pelinka ang nagsabi na talagang si Luka na ang franchise sa face po ng Lakers. Pero masakit yun para kay LeBron. Ngayon nga sinabi po ni Rob Pelinka, bubuo sila ng team o rebuild sila ng team sa palibot o sa galing na meron ngayon si Luka Doncic. Kasi kung si LeBron daw, yung dating team daw, ay hindi po talaga makakausad o hindi daw makakapasok sa finals ang Lakers. Ito po yung mga player sa roster po na siguradong makakapaglaro
ngayong nalalapit po na season. Nandyan si Luka, syempre, si DeAndre Ayton na papabalit ng gagamitin ulit siya at makakapaglaro. Marcus Smart, Jake Larabia, Aducero, yung mga player ho na yan. Pero as of now, ngayong summer po, ang free agent po ng mga player ay si Rui Hachimura, si Maxi Kleber, si Lukinar, Jackson Hayes, si Austin Reeves na merong player option na 14.9 million at gusto daw siya i-retain ng Lakers at ni Luka Doncic. So talagang nakikita natin dito yung favoritism o pagpili ng Lakers sa mga player nila, hindi nila sinasama itong si LeBron James. Dahil nga, sinabi mismo ni Rob Pelinka, LeBron, i-honor namin yung mga nagawa mong achievement dito nga sa Los Angeles Lakers, no? At talagang hindi namin makakalimutan yon. Hindi naman sasabihin ni Rob Pelinka yun kung gusto talaga nilang mag-stay. Eto nga pong si LeBron sa Lakers. At yung sinasabing pagbawas naman from 50 million US dollar to 30 million US dollar, sobrang laki naman para kumuha ng ibang player, kasi dahilan na lang ng Lakers yan na kaya nila ibababa ang salary ni LeBron para magkaroon ng extra budget ang Lakers at makakuha pa ng ibang player. Alam nyo, yung kay Giannis trade nga, medyo alanganin na kasi gusto po manatili ng Lakers si Rui Hachimura. Pero kung mananatili si Rui at kukunin si Giannis, hindi nakakayanin ng Lakers, masyado nang malaki yung makukuha po sa kanilang budget. And para sa akin, yung magiging desisyon dito ni LeBron James, kailangan ho maging masaya siya. Sa ilan pong mga updates, no, ito po, si LeBron James, 90% po ang chance na babalik ito for one more year, no? At yung 100% naman, hindi sigurado kung sa Lakers o sa ibang team. Pero ang sinasabi natin dito mga idol, ngayon talagang nakatutok na ang Lakers dito nga po kay Luka Doncic. Lagi nilang tinututukan si Luka, hindi nga po nakapaglaro ng playoffs, samantalang si LeBron kapag nai-injury, ilang weeks lang nakakapaglaro na agad. Di ba dapat po ganun ang gawin? Kung sino yung veteran player, mas matanda na, mas pinaprioritize. Hayaan nilang magdesisyon si LeBron. Huwag nilang pangunahan na i-honor namin yung mga nagawa mo sa Lakers. Masakit po yun para sa ating idol na si LeBron James. So ngayon, tatlong kupunan ang nag-aabang talaga sa desisyon ni LeBron. Etong Cavs, no, dati niyang kupunan, etong Warriors at yung New York Knicks. Ay naman sa tatlong NBA team na yan, kung alin dyan ang mapili ni LeBron, i-honor at siya ang magiging mukha ng NBA team na kanyang mapipili. Siyempre, LeBron James po yan. Pero para sa akin, sa edad po ni LeBron ngayon, talagang pinaplano na rin niya na magretiro para makapag-focus siya sa kanyang pamilya. Kung hindi nga lang po talaga nasa Lakers itong si Bronny James, no? Kasi meron siyang 4-year contract, no? Aalis na talaga yan si LeBron kasi inaalalayan niya talaga yung anak niya at gusto ni LeBron James na si Bronny James ang sumunod sa kanyang yapak. So mga idol, medyo napahaba tayo. Yan munang update